Oh, kumusta mga kanoysi? Welcome back. So, 2 months din tayong nawala, no? So, yeah. So, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So, may ito pamagat na napahiya si Padilla. Tulfo, iginanti si Luistro, nagkampehan na mga judge, nagkagulo sa impeachment. So, yun yung panonorin natin ngayon, men. I know, sobrang natin, but yeah, gusto ko lang tong tingnan talaga kasi dati naman nung hindi ako nagre-react kasi natigil nga tayo is sobrang tawang-tawa talaga ako sa mga part na to. And then yun, I think parang hypocrisy of Senator Robin Padilla, the #1 senator. So yun, tingnan lang natin to, men. Papaano natin sa kanya kung taste your own medicine ba yun? Correct me. So, again, ang video ito is mula kay Boss Balita TV. So, bago natin simulan, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino ISIS. So, mga kanaysin din natin ito patatagalin pa. Simulan na natin pagkaagawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, napahiya si Padilla, Tulfo, iginanti si Luistro, nagkampihan na mga judge, nagkagulo sa impeachment. Also, courtesy din sa Senate of the Philippines. Tapos, yun, Boss Balita TV. And then, sa inyo, shoutout sa inyo. And, lang pala, para since 2 months nga tayong nawala, pahingi na lang ng pabor, palike na lang ng video na to para, yun, bumalik tayo sa algorithm kasi, ewan ko kung may algorithm pa tong channel na to. So, again, Boss Balita TV, Pilipinas, like, comment, share, subscribe. Start. Pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. I think nakakalata na kami. Pag sa amin, Ang cute nyo, parang parang nagpapa-back up eh. Sumbongero yarn. sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Why? Alam nyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong. Hindi, Sa Senator Judge. diliwanagin nga po. Ako ilang beses na ako napindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell. Umabot na ng 5 minutes. Sensya na po. Opo. Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si Senator Pasensya na po. Well, napahiya talaga siya sa part na yun. Judge Rapi Tulfo. Ikinante si House Lead Prosecutor Congresswoman Jinky Luistro matapos makipagtalo si Senator Judge Robin Padilla sa prosecutor at sa NBI. Napahiya tuloy sa pagtatanggol kay Duterte sa impeachment trial. Nag-away-away tuloy dahil sa kanya mga senador. Nagkampiyan ng mga senator judge. Nagkagulo na sa impeachment court. Tara, panoorin natin to. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for his interventions. You may proceed, sir, when you are ready. You have 2 minutes. Mr. Witness, kahapon naitanong ko sa inyo yung kaso ni Ronel Mas. Ngayon, tatanong ko sa inyo, familiar ho ba kayo sa kaso ni Ronald Kibuyen, Maria Catherine Seron, and Joe Mark Ebcay? Narinig ko po sila. Ano po yung pagkakarinig mo sa kaso? Sila po ay inaresto ng PNP, CIDG. Yung isa po sa, I think it's an Osamis dahil meron siyang nagsabi na patayin si dating Pangulong Duterte at nag-offer ng 100 million na reward. Yung naman pong ubayan sa Boracay ata, may offer din. I'm not mistaken, 150 million po yata na reward. So, itong tatlo po, sa pagkakalam niyo, ano mga trabaho nito? Yung isa po, construction worker, hindi ko po maalala yung isang tao. Yung isa ay unemployed college graduate. Ayun. So the reason why I ask that, kasi tulad ni Ronel Mas isang teacher, at itong tatlo mga ordinary mamayan, i-compare natin doon sa ginawa ni VP Sara at saka ni Mayor Baste sa ating Pangulo, pagbabanta almost the same yung nangyari. So, kamay na bakal ang pinairal kapag mga ordinaryong mahirap na mamayan at pinapairal ninyo dyan sa law enforcement. Pero kapag... Sad to say, yan talaga yung nangyayari, par. Kasi, di ba? Kahit ngayon naman, nangyayari naman talaga yan na kapag mayayaman talaga yung mga nasangkot sa mga krimen or whatsoever, may pa-blurred pa ng mga mukha. Pero kapag mahihirap, automatikong huli, tapos pinupusasan pa, tapos yun, kinukulong pa. Diba? So, ewan ko kung bakit ganyan. makapangyarihan mga tao, you treat them with kids' gloves. Why is that? Respectfully po, Your Honor, unang-una, I cannot speak to the behavior of the law enforcement at that time. But I agree with you na yung pag-aresto po sa kanila is warrantless arrest. That's the reason why na-dismiss po lahat ng kaso na yun. Yung sa ngayon naman po, yung mga pangyayari na ito, we go to the case build up and file a case. Katulad po nung nangyari kay Vice Presidente, meron pong nakapending ngayon na kaso. At kung ito po ay may file sa korte, that is the time that the court will issue a warrant of arrest. So meron po tayong prosesong sinusunod po. Mali nga yung pagka-aresto, actually, warrantless arrest yung nangyari noon. Pero meron bang nag-utos why it was done by the law enforcement people at that time? And what's the difference between the law enforcement back then and the law enforcement people now? Well, I can only speak po for my bureau na NBI. We are making sure that we are following the process and the law. In any case, wala pong malaki o maliit na kaso
ang tinitingnan po lagi natin dito ay ang ebidensya, ang batas at ang prosesong dapat pong sundin. I think ano to masakit din to sa part ng masakit din to sa mata siguro or sa tenga ng mga DDS na makita nila to kasi pinapalabas kasi nila na yung administration ngayon every time na may gawing mga hinuhuli or whatsoever, abuse of power daw. Nung panahon nila, nangyayari din naman yung mga ganitong bagay. 'Di ba? Tapos wala, parang gina-justify nila na hindi, dapat talagang hulihin yung mga yun. 'Di ba? Like dito din talaga yung sinabi ni Senator Robin Padilla nung panimula na kung papabor sa inyo, 'di ba? Ay tila aanuhin niyo tapos kapag hindi papabor naman, inaano niyo, 'di ba? Something like that. So, I think natamaan na naman si Robin doon. So, parang siguro magbibilang tayo dito or sosoplain lang natin yung mga, sasabihin ni Senator Robin Padilla dito. Parang Robin Padilla versus Robin Padilla yung galawan. 'Di ba? Tingnan natin mamaya. Okay. I'll give you an example. Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta sa ating Pangulo, nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Leni Robredo. Halimbawa lang, of course, Leni Robredo would not do that kasi wala sa karakter niya. Nagbanta si Leni Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganun din kung naggagawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin niyo ba, possible na merong gagawang pag-aresto si PRD tulad ng ginawang pag-aresto doon sa mga teachers, sa teacher, construction worker at unemployed college graduate? Well, respectfully, it's calling for an opinion but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan. Base na rin po Yung sa- magbibigay lang ako ng part dito, I think, ipapakulong ni Duterte. Or, papanagutin ni Duterte. Si VP Leni, kapag ginawa niya yun. 'Di ba? Kasi, opportunity na yun 'Di ba? Opportunity yun ni FPRRD na patahimikin yung against sa kanya. 'Di ba? Sobrang linaw niyan Perfect example, ABS-CBN. 'Di ba dati grabe kung talaga magbalita yung ABS-CBN about sa mga pinaggagawa ni FPRRD. Kaya anong ginawa nila? Kunyari, 'di ba? Kunyari pinapadaan nila doon sa house daw, yung camera daw, yung nagpa-close ng ABS-CBN. Pero di mo mawawala yan na may basbas talaga ng presidente yan. 'Di ba? Like sino pang inuuto niyo diyan? So, what more na lang kung si VP Leni mismo, 'di ba, magbanta kay President FPRRD, di malamang, 'di ba? Aanuhin niya 'yun, igagrab niya yung chance na 'yun. Yung mga DDS lang naman yung yung mga comment na, ikaw PBBM, grabe ka. Gusto mong i-impeach si Sara Duterte, si Leni. Hindi naman pina-impeach ni FPRRD dati paano may impeach si Leni, hindi niya naman binibigyan ng dahilan. 'Di ba? Unlike Sara Duterte, like unlimited talaga yung mga dahilan niya. 'Di ba? Like pupugutan ng ulo, may kinontak na kung assassin. Hindi din kasi nagsisitigil Kung nanahimik na lang sana, hindi aabot siya sa ganyan. Tuloy na stress yung mga abogado niya kaka-defend sa kanya. 'Di ba? Kung sinasabi na construction worker, teacher ay inaresto dahil sa banta, posible po. May possibility na baka arestuin po kaagad ang Vice Presidente noon. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Wait lang, Maraming palakpakan lang natin muna si Robin Padilla kasi, welcome to the Senate Comedy Show. Salamat po aming ginoong tagapamahalang hukom at sa ating pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan, prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama. Po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang Witness. ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Gaya nung 18 ex-Marines. Okay. Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Sila Scanias po. Yung inyo pong pinakitang Akala ko 18 ex-Marines. affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napaka-lungkot po para sa amin na marinig na meron kayong ibinigay na affidavit
na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya, Na involved daw si Loren Legarda, 'di ba, sa Maleta Gang. Tapos, walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, since lumipat na si Loren Legarda, 'di ba? Doon sa minority, hindi nakasali si Legarda sa Maleta Gang. Nagkamali lang daw yung 18 Marines. So ang tanong, Senator Robin, anong tawag mo sa 18 Marines? March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Yung 18 Marines. Ikaw nagsabi niyan. 'Di ba? Kung magpaiba-iba sila ng statement, automatikong sinungaling. Okay. Okay. May I answer, Your Honor? Opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I think depende siya. Ito yung ano talaga, parang nung una ko talaga makita to. Ito yung ano yung ewan ko kung pambubuli ba or power tripping ba. Kasi parang ano siya considered siya as trap question. 'Di ba? Alam niyo yung trap question para na kapag sabihin ni Luistro, kasi ang pangit kapag walang context 'Di ba? Kapag sinabi ni Luistro na yes, wala na, automatic cut na yung video na yan. Ay papalaganap na yan dun sa kabila. Pagpipiestahan na yan ng mga DDS. 'Di ba? Sasabihin na nila, oh, grabe ang galing talaga ni Senator Robin Padilla. Paano magaling hindi mo binigyan ng chance ang magpaliwanag 'Di ba? Sobrang trap talaga ng question na yan, par. Wait lang, gagawa ako ng example na parang medyo mahirap siya, 'di ba? I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may Nagsusumbong ang laking tao. agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Yung tanong kasi na to, par, hindi mo kasi siya pwedeng sagutin ng yes or no lang Kasi pwede siyang ma one-sided lang or kulang. 'Di ba? Di mo talaga siya pwedeng sagutin lang ng yes or no, par. Kasi by context talaga siya Or by situation. Kasi, for example, meron namang mga witness, 'di ba? Na nung una, tinakot. 'Di ba? Tinakot sila or baka natakot sila or takot sila sa tao na 'yan. Kaya yung sinabi nila kahit na hindi yun yung katotohanan, sasabihin nila yun. Kaya nga sobrang hirap nating makakuha ng witness dito sa bansang 'to Kasi bukod sa wala tayong witness protection program or kung meron man hindi talaga siya yung tipo na satisfy talaga yung mga witness na safe talaga sila. 'Di ba? Yun nga. Sobrang hirap niya talagang sagutin, pare. Like, ewan ko kung talaga, ito yung way nila. Kasi kung babaliktarin mo naman sila, par, ganyan yung gagawin mo sa kanila. I think hindi naman sila basta-bastang sasagot 'Di ba? Sobrang hilig pa naman nila sa mga ganyan. Makarinig lang yung mga DDS ng ganyan, automatic, sasabihin na nila, wow, grabe, ang lupet, ang bagsek. 'Di ba? Galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot ang Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na
Ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan. Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yun. Nako, dadami yung makukulong sa inyo niyan. Kung ganyanan lang din. Diba? Sometimes talaga yung ginagawa nito ni number 1 senator, tatamaan din sila eh. Like, parang mas grabe pa nga yung damage kapag sa kanila. Biruin nyo yung nire-raise niya ngayon na paiba ng statement tapos sinungaling. Babanda yun sa 18X Marines eh. Yung kay Guteza pa. Diba? Pero in fairness kay Marcoleta, inamin niya talaga. Inamin niya talaga na nakatanggap siya ng pera, man. Like, in fairness, kudos kay Marcoleta. Ayun, kulong. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para... Well, siguro sa part na yan, kahit sino naman, magdududa ka naman na talaga kung may issue, may kaso, yung mga tao like perjury na magwi-witness. Pero I think naman hindi naman siguro lahat. Diba? Hindi naman siguro lahat masasabi natin na magsisinungaling talaga. Kaya nga meron tayong mga cross-examination, meron tayong judge, diba, na parang hahatol, babasa, or kikilatis sa tao na yan. Kasi yung ginawa naman nito ni Senator Padilla, hindi naman talaga siya concerned na sinungaling ba or hindi yung tao na yan eh. Mas concerned pa siya na na tao dyan, iipitin sila lalo or iipitin lalo si Vice President Sara Duterte. Yun lang naman yung pinaka-purpose niyan eh. Kasi kung ipagpalagay naman natin yung witness nila na for example, meron silang pwedeng maging witness na may kaso din na perjury. Gagamitin din naman nila yun eh. Di ba? Kasi ang importante naman talaga, hindi naman yung kung ano yung pinaggagawa niya dati. Ang importante is yung ano yung pwede niyang sabihin ngayon, ano yung pwedeng ikanta niya ngayon. Kahit nga sa part na yung sasabihin nila, bakit pa magwi-witness yan? Criminal yan. Paano kung since criminal nga siya or kasama nga siya doon sa mga ginagawang krimen, edi mas lalo tuloy magiging credible yung mga sasabihin niya. Di ba? Kasi siya mismo yung nandun eh. Kaysa naman sabihan lang tayo na nakita ko sila na pumasok doon sa pumasok dyan sa bodega na yan, tapos paglabas ni lalaki, wala na. Nung silipin ko, yung tao doon sa loob, tsugi na pala. Sobrang hirap ng ganun, di ba, na hindi mo nakikita, di ba, na magwi-witness ka. Over sa ikaw mismo, nakita mo mismo, nandun ka mismo. Di ba? Kaya nga, ako, kahit siguro, kahit na medyo ayaw ko man, di ba, nagawing state witness itong mga kumag na to na involved sa mga kabulastugan, like yung mga flood control, wala tayong magagawa, kung in that way, marami silang maikantang mga big fish. Diba? Ano ba naman at anuhin na lang natin, gawin na lang natin state witness yung isa, kesa naman sa wala tayong mahuli. Diba? Kaya hindi mo masasabi na porket nagsinungaling siya nung una, is automatic kung sinungaling na siya sa pangalawa. Diba?
Ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million. 32M. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon? Your Honor, with all due respect, I would like Grabe, ano? Gagamitin talaga nila yung yung term na ibinoto siya ng 32 million katao. Like, heck naman na anong pakinawin dyan kung ibinoto siya ng 32 million. Di ba? Yung posisyon niya naman na in-applyan, hindi naman sa kanya yan eh. Posisyon naman niya na pagbobotohan talaga ng taong bayan. Hindi mo naman pwedeng sabihin na since ibinoto ka ng 32 million, hindi ka na talaga pwedeng tanggalin dyan sa pwesto. Kahit anong gawin mo, kahit anong pagnanakaw na gawin mo, as long as ibinoto ka. Kung ganyan na lang pala, edi wala. Magnakaw na lang kayong lahat. Hindi naman pala kayo pwedeng i-impeach eh. Kasi binoto kayo ng milyon-milyong Pilipino. Grabe yung mindset na yan, par. Like, legit talaga. Kung sobrang linaw naman ng ebidensya, di ba? Kahit 31 million, 100 million, 500 million pa yan. Wala na tayo dyan. Di ba? Need niya talagang managot eh. Nagnakaw siya eh. to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Kaya nga, kayong mga politiko dyan eh, sobrang dami nyong kaso eh. Tapos, nakakatakbo pa nga kayo eh. Di nyo nga inisip na amyendahan nyo yan eh. Di ba? Yung iba, convicted pa. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order Officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin. Nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po sila allowed. Gagi. Sinabihan ba naman yung prosecution na sana wag kang one-sided, ano? Malamang, prosecution yan eh. Ano pang kwenta ng defense nyo dyan kung yung prosecution din yung magde-defense dyan? Diba? Ang pangit naman. Lalong maguguluhan yung taong bayan yan kung sasabihin ng prosecution na ikaw, Sara Duterte, nagnanakaw ka. Diba? Pero, dapat, hindi namin sure kung nagnakaw ka eh. Parang gaganunin. Diba? Kasi gusto mo neutral. Yung defense nyo nga eh. Diba? Yung defense nyo nga kahit na sobrang linaw naman na para matapos na lahat yan. Diba? Ano na lang yung mga bank records? Bigla pang sisirit na hindi. Wala naman sa natin na eh. Kailangan tingnan yung bank records eh. Ano yan? Expedition? Diba? Fishing, something like that. Gaganyan pa. Tapos, ngayon, ang gusto ni Senator Robin, tutulungan yung defense ng prosecution or gusto niya hindi one-sided. Kaya nga, by panig, di ba? By panig. Yung hindi pwedeng one-sided dyan, yung judge. Kayo yung mga judge, kayo dapat yung hindi one-sided dyan. Kasi kayo yung maghuhusga eh. Kayo yung huhusga. Yung defense, yung prosecution, yung trabaho nila, ipakita sa inyo, di ba? Kung ano yung dapat i-defend, kung ano yung dapat i-prosecute. I think tatamaan si Robin doon ah. Dapat hindi kayo one-sided, Senator Judge. Kasi, day 10 na ba tayo? Ilang days na ba tayo sa impeachment trial na to? Pero, wala talaga. Makikita mo doon sa magkapatid na Cayetano. Ito si Robin. Di ba? Sobrang talaga nila sobrang parang nagiging Senator Judge defense na sila. Pero bakit kaya si Amy, si yung mga Villar, tahimik lang sila
parang nag-ano din sila. Parang nag-neutral din sila. Marunong din. Marunong din. Ingay! Korte po ito. Korte. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Yeah. Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was interrupted. With due apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the eh. prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Para saan pa at meron tayong batas or meron tayong inaano na may mga kaso na bailable and non-bailable. 'Di ba? Kung bailable yung mga kaso nila, edi pwede sana silang bumalik diyan. Kaso non-bailable eh. Dahil non-bailable yan, may reason yan. 'Di ba? Na hindi talaga sila dapat pwedeng palayain. Kasi kung i-bail mo yan, di natin alam kung saan pupunta yan. 'Di ba? Kasi man, di naman, ano naman yan, atin lang naman, pwede namang bantayan. Remember nyo yung kay Senator Bato, nandiyan na sa Senate, marami ng pulis sa labas. Diba? Tumakbo pa, nakatakbo pa. Kung paatinin natin yung mga senador yan dyan, yung mga, non-bailable, malay ba namin kung magtatago din yan, tatakas din yan. Diba? Yan, dahil non-bailable sila, may reason yan. Diba? It's either magtatago yung mga yan, tatakas yung mga yan. Hindi natin alam. Ay, nako. Senator talaga. Uba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was Alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit niyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating Las pagdinig? Cañas? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima ng banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas, na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo, maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw, na kanina sinabi natin What na is the hindi pleasure siya... of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the Eto pleasure na. of Senator Judge Rafi Tulfo? Wala Mike, kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Ito din si Senator Rapi Totoo yan. Tulfo, hindi niya rin mag-gets eh. 2 minutes nga sa Senator Judge. Kaso Senator Judge plus defense eh. Diba? So 2 minutes plus 8 minutes, di 10 minutes. Defense eh. Kailangan niya ng mahabang oras para i-defend yung VP. Ewan ko kung bakit nila ginagawa yan, nagpapabango ba sila this coming 2028? Pero napapansin ko ngayon na sobrang sobrang hands-on ni Padilla. Yeah. Dahil ba yan sa sa parang tinutulak siya ng mga DDS na mag-vice president siya? Nako, ang hirap niyan. Kapag tataas pa naman yung yung ambition mo, doon ka lalagapak eh. 'Di ba? Kung anong taas ng liliparin mo, men, kung hindi mo yan ma-handle, sobrang taas din ng bagsak mo. Naalala nyo dati, sabi ko dati talaga, nung kakapanalo pala ni Marcoleta, tapos sobrang grabe niya dyan sa Senate. Nakikipagbalagbagan talaga siya, tapos parang inaano kasi siya eh, parang kinokomend din siya ng mga DDS, di ba? Yeah, that's Miss Senator, sobrang solid ni Marcoleta. Sabi ko dati, grabe,
pasalamat to si Marcoleta kasi bagong senador pa siya eh. Wala siyang issue, so sobrang hirap niyang butasan. 'Di ba? So parang ayun, tuloy-tuloy. Hanggang sa nagulat na lang tayo, nasingitan na siya. 'Di ba? Lumabas na yung issue niya sa SOSE. Tapos yun, biglang bagsak sa kulungan. I think, yung mga DDS din talaga yung yung reason kung bakit yung mga manok nila, di ba, is, lumalagapak. Dahil, parang parang binusog nila ng binusog ng palakpakan, like, to the point na pinapalaki nila yung ulo. Di ba? Kasi kapag kayong tao, puri-purihin mo yan, lalaki yung ulo niyan eh. Di ba? Kakapuri nyo na sobrang tapang niya. Yan, tumitindig talaga, nagsasalita talaga. Kapag masyado nyung nilakasan yung palakpakan, wala na, hindi niya na naririnig yung ibang di ba, na mayroon na pala siyang nasasagasaan, mayroon na pala siyang nagawang mali. Gaya nung kay Senator Robin, yung pagpatakas niya kay Senator Bato, pinalakpakan siya ng mga DDS doon. Kasi grabe, yan yung tunay na kaibigan. Diba? Something like that. Yan yung tunay na kasamahan. Tutulong talaga. Pero ngayon, wala na. Nasilipan siya na parang accessory ba yun? Itatanggi niya na yun. Kaya dapat talaga, huwag niyong masyadong pinipraise yung yung mga pambato niyo or yung mga manok niyo. Kasi pakunti na sila ng pakunti. Diba? What if makulong si Robin Padilla dahil dun sa pagpapaano kay Bato? Sino naman yung itutulak nyo? Sino naman yung ipipraise nyo? Diba? Very bad. Yung kay Pulo nga, kay Baste Duterte, kayo din magpapahamak niyan eh. Masyado yung pinapalakpakan yung mga pagbabanta niya eh. Marcos, isang ulo lang yung kailangan natin. Masyado yung pinapalakpakan. Hindi kapag pinapalakpakan nyo yan ngayon, sa susunod na magsasalita ulit si Baste, uulitin niya ulit yun. Baka nga mas worse pa yung sasabihin niya. Kasi pinapalakpakan nyo eh. Kayo din talaga yung nagpapabagsak dyan sa mga mga manok nyo eh. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Why? Thank you. The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed. Kaya nga, Mr. President, Tsaka huli na yung wind up eh. I think mga 10 minutes na yun eh, bago pinag-wind up eh. Di ba? Partida ha, hindi pa pinasagot-sagot ni Robin Padilla yung tinatanong niya dun. Defense nga ni. a lot of respect sa inyo. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako napindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para makapagsalita ng iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kung sino senador yan. Thank you. Dito din talaga ako bilib kay Tulfo min kasi kapag nagrabyado din talaga siya, sasalita eh. Yan din yung nangyari kay yung kay Marcoleta dati, yung sa Blue Ribbon. Ano ba yan, Mr. Chair? Grabe naman yan. Sobrang haba naman ng niya yan. Di ba? Like, i-erase niya talaga yung niya. So, yeah. To kindly relate to the bell ringer, to kindly be consistent in doing the polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Senator Officer. Judge Yes. Cayetano Alan. No, I take the comments of Senator Tulfo Ito in na. order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, 2 bell sa akin. 2 o 3? Dalawa lang ang bilang ko. 2 lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero Dinedefend ni ni Cayetano si Robin Padilla kasi gawain niya rin eh. Di ba? Or pwede din siyang gagawa kasi defense nga ni, di ba? Sayang yung sayang yung time nila diyan eh.
Di ba? Kung hindi nila gagamitin kaka-defend kay Sara Duterte. Dapat kasi mag-stick na lang kayo, Senator Judge. Pasundot-sundot na tanong lang ba? Hindi yung parang kayo na mismo yung nanggigisa ng ano. Pwede namang tanong lang na, ano ba yung ano nila sa Kanyas? Legit ba yan? Bakit ba kailangan natin siyang ano? 'Di ba? Maging witness pa, credible pa rin ba siya sa kabila nung bago-bago niya na mga sinasabi? Dapat ganyan lang, hindi paano mo masabing hindi legit yan, 'di ba? Dapat sinungaling. Sagutin mo ko, yes or no, sinungaling ba yan? Tinatrap mo eh. Ayun. Supla katuloy kay Tulpo. Kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer at sabi mo nga, liberality, because then if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe, you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, wala nang majority. Sinabi but at nung least wala nang- diba, nag-boycott ng ilang session, nag-Facebook Live. Ang kaso sa majority eh. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes, but in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo. The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Raffy Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Opo. Judge Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais ko lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Raffy Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po Di na lang umamin eh. ng Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung tanong kasi ni Padilla dito, parang patrap eh. Like, parang unfair naman kung yan yung way mo ng pagtatanong, di ba? Parang paano ma-justify yung sagot kung ganyan? I-snippets lang yan ng public, ng DDS, kung ganyan lang yung sagot. Sasabihin agad ng mga DDS niya na Robin Padilla, napaamin si Luistro. Ganyan. Tapos without context, aray ko. oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla. But you're gonna Opo. play it the Maraming second round. salamat po. There's one. Tatalo na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa aking pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP Laban dahil po sa inyo. Tama po. Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin. Tama po. Campaign manager niyo pa po. Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number 1 po sa akin. Tama po. Sa lugar po namin, number 1 po kayo. Opo. Attorney Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Marrojas po. Ayun. So hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pong tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko? Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan. Opo. Ibig po sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo? Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon parang po, kingmaker. masasabi Yan yung gusto yung tumukin. Actually, ngayon ko lang bulol. Ngayon ko nga lang narinig itong si Matibag eh. Itong naging NBA director siya. Like, yeah. natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator? Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon, so tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo. Maipanalo lang po? O ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanyang pong laban at advokasya. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney. Thank you, Senator Judge Padilla. The Senate President is recognized for his interjections. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan po natin kanina. Mr. Witness, yung babalikan ko po yung persons of interest. Okay na yun? Person of interest. Dito na tayo. Tapos na yung Padilla show. Solid nun. Napatawa tayo ng solido ni Senator Judge Robin Padilla. Sobrang solid. Kapag ka ito talaga si Senator, hindi talaga nagfe-fail to ng pasayahin tayo.
So, yeah. Yeah. That's crazy. That's crazy. Actually, yung ano par, ay, bago pala natin tapusin, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Tapos, syempre, YouTube channel natin, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So, Senate of the Philippines, subscribe nyo rin. Or, credits, courtesy. So, yeah. About dun sa tanong talaga ni Robin Padilla, parang may naisip akong example pero nakalimutan ko eh. Ano ba yung example na ganyan na sobrang hirap kapag yes or no lang yung ipapasagot mo sa kanya kasi pwede siyang pwede siyang bitin yung sagot or pwede siyang mag-iba kasi parang out of context na siya eh. 'Di ba? Parang unfair, 'di ba? Parang unfair yung sagot kung hindi mo pagpapaliwanagin or ayaw mong i-expand yung sagot niya na yes or no. Ipipick up mo lang yung yes or no. 'Di ba? Like paano 'yun? Parang ang gusto niya lang kasi ipalabas sa taong bayan na sinungaling si Las Cañas. Like automatic na pagsisinungaling na yung sasabihin niya. 'Di ba? Ako nga nung naman yung lumabas naman yung 18X Marines talaga. Like sabi ko naman kasi parang 'di ba pinipick up din yung mga pass nito noon na parang mga anong term ba 'yon? Parang mga sila ba? May term yun eh. Parang na-remove sila sa trabaho dahil sa mga misconduct ba 'yon? Correct me if I'm wrong. Parang ganun ba? So, nung narinig ko yun, syempre, pinagpipiestahan sila sa kabilang kampo na wala na, hindi na credible. Pero for me, hindi ako nag-jump agad doon na hindi naman siguro porket meron silang mga issue dati is hindi na sila credible Yung yung mga gagawin nila ngayon, doon natin sila masusubok kung credible ba talaga sila. Kung paano nila sasabihin yung mga statement nila sa ngayon. Or sige, sabihin na natin, yung una niyang sinabi, ganyan, tapos pangalawa niyang sinabi, binago niya. Dapat, dapat i-justify niya talaga yon. Kasi, sobrang hirap nun, di ba? But, para ma-win mo yung trust ng tao, di ba? Need mong i-prove talaga to the fullest na bakit mo nagawa yun, bakit nagsisinungaling ka. Di ba? Like, unlike dun sa 18X Marine na parang kibago-bago, Florin Legarda, involved daw dun sa mga maleta gang. Nakatanggap ng maleta. Tapos nung lumipat sa minority, biglang hindi na kasali sa maleta. Nagkamali lang daw yung 18X Marines. 'Di ba? Like dun pa lang maki-question mo talaga yung credibility kasi pumasok siya diyan about dun sa issue ng 18X Marines or yung sa maleta. Tapos yung binago niya yung statement, 18X maleta din na hindi na pala kasali. 'Di ba? Tapos 'yun, kung 'yun yung pagpabasihan natin na binago niya lang. Ikaso lang si Loren Legarda lumipat ng bakod eh. Kaya doon papasok yung isip ng mga tao na, uy, lumipat kasi siya ng bakod. Kaya di mo rin talaga maiwasan na pagdududahan siya kung bakit nga ba tila binabawi ng 18X Marines. Parang doon mapapaisip ka na binawi ba talaga or nagkamali ba talaga yung 18X Marines na kasama si Legarda doon sa maleta? Or binago lang nila kasi lumipat ng kampo? 'Di ba? Yun yung context doon. Kasi kung sasabihin mo na sinungaling lang yung 18X Marines porket sinungaling sila dati, 'di ba? Is parang hindi naman talaga yun justified agad. Pero kung ito, may mas mabigat na ebidensya talaga, may mapupukol talaga, 'di ba? Masasabi mo talaga na sinungaling, 'di ba? Literal na sinungaling yung 18X Marines. Tapos, 'di ba? Akma pa doon sa paglipat ni Legarda. 'Di ba? Kaya si Robin talaga, parang Robin versus Robin talaga always yung atake. Naalala ko tuloy yung kayong mga kabataan, sobrang sobrang wiwik nyo. Wala namang depress sa panahon namin. Tapos yung interview niya pala kay Tony Gonzaga, na-depress pala siya.
Di ba? Actually, sobrang daming Robin versus Robin moments talaga. And yeah, wala lang. Sobrang natatawa lang talaga ako every time nakikita tong mga ganitong pinagagawa ni Robin. Parang siya yung favorite comedian ko dito sa Napapatawa niya talaga ako par. And yeah, ewan ko lang kung ano pang mangyayari sa hinaharap kasi walay gusto siyang patakbuhing vice president ng vice president ng mga DDS or worse president daw kapag hindi makatakbo si Sara Duterte, like mga siraulo talaga So anyways, hanggang dito lang muna. So kaya ano masasabi nyo sa number 1 Senator Robin Padilla about dun sa yung sa tanong niya na yes or no lang daw yung sagot na ipipick up niya, about dun sa walang karapatang magtanong si Luistro, about dun sa hindi niya pag-wind up, about dun sa pagsita ni Rapi Tulfo, napahiya ba siya doon or dapat lang ba yun na ganunin siya ni Tulfo And I think since nagpakumbaba siya, aware siya na sumobra din talaga siya In fairness, humihingi din naman siya ng pasyensya. So yeah, grabe talaga. So anyways, that's it. So kaya na masasabi niyo dito, comment down below, tapos yun pag-usapan natin sa comment section. So again, like this video, tapos yun, pampa-algorithm lang natin, tapos subscribe nyo. Bago din pala natin iwan doon dyan to, Mima Alicia, ipag-pray din natin siya pero. So rest in peace, Mima Alicia. So that's it. Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.